Pagpapala sa mga minamahal ko na kabahagi ng Sea Worship na nananahan sa ating Panginoong Hesus. May isang grupo na instead na magalak sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon Hesus, ay nanginginig sa takot. Ito ay ang mga disipulo. Sila ay masalimuot pagkatapos niyang maipako. Ang mga disipulo na ito ay nakatago sa itaas na kwarto ni Mark. Sarado ang pinto. Hindi lamang ang mga pinto, kundi ang kanilang mga puso. Dahil sila ay takot, takot sila na dahil si Jesus ay napako sa krus, maaaring sila rin ay mahuli at maipako din. Sinong nanggaling nga ba sa lugar na ito? Si Jesus. Si Jesus ay kasama nila dito ng 2 beses at sila ay binati ng peace be with you. Nawala sa kanila ang peace na ito sa moment na si Jesus ay napako. Hindi siya ipinako dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi sa kasalanan ng sanlibutan. Ngunit hindi nila alam ito. Kahit na nabanggit na ni Jesus ang kanyang pagkabuhay muli ng madaming beses, hindi nila ito inaasahan. Sa kanila, ang kanyang pagkamatay ang katapusan ng lahat. Kaya ang peace sa kanilang puso ay wala. Alam ni Jesus na ganito ang magiging kondisyon ng kanilang mga puso. Kaya 2 beses niyang sinabi ang pagbati ng peace. Pagkatapos ng greeting na ito, pinakita ni Jesus ang butas ng kanyang kamay at gilid. Dahil hanggang dito, multo ang turing ng mga disipulo kay Jesus. Nakita ng mga disipulo ang marka ng kanyang paghihirap sa kanyang katawan at nakilala nila siya na si Jesus. At sila ay nagdiwang at makikita natin ito sa ating mga Bibles. Dahil sa pagkabuhay ni Jesus, ang lugar kung nasaan siya ay hindi na takot ang nananatili. Ito ay napalitan na ng joy at ng peace. Sila ay masaya na nakita si Jesus. At ganon din naman si Jesus sa kanyang mga disipulo. Wow! Kakaibang comfort. Sigurado ang nadama nila. Ngunit isa sa kanila ang wala sa lugar ng kasiyahan na ito. Siya ay si Thomas ng Didymus. Didymus ang kanyang nickname na ang ibig sabihin ay twin or kambal. Siya ay absent or wala noong si Jesus ay nabuhay at binisita ang mga disipulo. Sa kasamaang palad, siya ay wala doon sa itaas na kwarto ni Mark. Napansin niya sana na iba ang hangin sa bahay. Ang nakangiting mukha nila at ang buong paligid ay nagbago dahil kanilang nasaksihan sa kanilang mga mata ang pagkabuhay ni Jesus. At sila ay napuno ng kasiyahan at pinagmamalaki nila kay Thomas na nasaksihan nila si Jesus. Ngunit siya ay hindi naniniwala sa kanila. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Katanggap-tanggap din naman kapag ganito ang dinemand ng ibang disipulo bago sila maniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung may mali man si Thomas, ayun ay hindi siya nandun nung nabuhay si Jesus, noong binisita ni Jesus ang mga ito noong unang beses. Nasaan nga ba si Tomas noong sila ay nasa itaas na kwarto ni Mark? Siya ba ay tumakbo palayo? Or meron siyang mga bagay na kailangan asikasuhin na naiwan nung crucial na time na pagkabuhay muli ng Panginoon at nung kinita ni Jesus ang mga disipulo? Bakit siya wala doon? Sa aking pag-aaral, iniisip ko ang kanyang profesyon at ang kanyang personality. Ang kanyang profesyon ay hindi mangingisda, kundi isang karpintero. Yung kanyang pagka-metikulosong attitude ay maaaring nanggaling doon sa profesyon niya na iyon.
Ang pagiging mangingisda ay hindi kailangan ng ganong presisyon at pagiging metikuloso. Kailangan ng talas ng pag-iisip at pagiging handa para malaman kung kailan dapat pumalaot at ibaksak ang lambat at humila ng may lakas. Iba ang pagiging karpintero. Ang karpintero ay hindi kailangan mag-improvise masyado at makiramdam. Ang karpintero ay gumagawa ng mga bagay. Maingat na sinusukat ang bawat dimensyon dahil hindi pwede na magkamali ng kahit kapiraso ng pulgada. Ito ang kanyang karakter base sa kanyang trabaho. Iyon ang kanyang honesty. Kung hindi niya alam, sasabihin niya ito. Kung hindi niya naintindihan, ito ay kanyang ipapaalam. Sa John chapter 14, tinipon ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa itaas na kwarto ni Mark para sa isang huling apunan at sinabi, "Ipaghanda ko kayo ng matitirhan pag-akyat ko sa kalangitan. Nang maaari ito, wala ni isang natanong kahit si Pedro. Nung huli ko na-realize na hindi sila nagtanong sapagkat alam nila habang tinitingnan ang kanilang behavior nung time nung suffering at crucifixion ni Jesus. Hindi nila alam kung saan pupunta si Jesus at hindi nila alam ang daan papunta doon. Ngunit sa gitna ng ito, si Thomas ang nagtanong nung sa John chapter 14 verse 15. Sabi ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Ayon sa Bible, ang sagot ni Jesus kay Tomas ay base sa kanyang personalidad na metikuloso. "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa tingin ko, ang dahilan kaya si Tomas ay wala noong si Jesus ay nabuhay at binisita sila ay matatagpuan sa mga sinabi bago ang tagpo na ito. Maaaring isa sa mga sinabi ni Tomas ang dahilan para siya ay umalis kung nasaan ang ibang mga disipulo. Si Tomas ay ang tao na hindi nagsasaad ng iniisip. Kaya sa tingin ko ay siya ay nagsuffer dahil sa kanyang sinabi. Noong narinig ni Jesus ng kanyang kaibigan na si Lazarus ay namatay, sinabi niya sa kanila na bumalik sa Judea para siya ay buhayin. Ito ang kwento sa John chapter 11. Ang sitwasyon ay ang mga Hudyo ay nais siyang patayin, kaya ito'y kanyang pinakiusapan na huwag umalis para siya ay protektahan. Ngunit si Jesus ay umalis pa rin para buhayin si Lazarus sa gitna ng oposisyon ng kanyang mga disipulo. Dito may nabanggit si Tomas sa ibang mga disipulo sa John chapter 11 verse 6. Sinabi ni Tomas na tinatawag na kambal sa kanyang mga kasama, "Sumama tayo sa kanya nang mamatay tayo kasama niya." Kay Tomas, hindi ito basta magsasalita. Siya ay metikuloso at precise. Pinag-iisipan niya ito ng maigi at maaaring nabanggit niya ito dahil siya ay talagang handang mamatay kasama si Jesus. Si Jesus ay namatay, ngunit si Tomas ay hindi. Siya ay buhay, kaya maaaring siya ay nahihiya na sumama sa ibang disipulo dahil hindi niya napangatawanan ang kanyang mga sinabi. Ngunit si Tomas ay isang disipulo na mahal ni si Jesus sa higit sa lahat. Gusto niyang makita si Jesus na mabuhay na muli. Kaya siya ay humingi ng proof or ng pruweba. Hindi dahil siya ay talagang puno ng pagdududa, ngunit gusto niyang siguraduhin kung ito nga ba ay totoo o hindi. Ano ang tingin natin kay Tomas? Kinoconsider ba natin na siya ay puno ng pagdududa sa muling pagkabuhay ni Jesus? Ngunit ayon sa Bible, hindi natin siya matatawag na mapagduda. Si Tomas, pagkatapos ng 8 araw, siya ay kasama ng mga disipulo sa kwarto kasama si Jesus.
Kung siya ay hindi naniniwala, bakit siya kasama nila? Siya din ay nandoon nung si Jesus ay bumisita ulit doon sa itaas na kwarto. Ang dahilan bakit bumalik si Jesus doon sa itaas na kwarto ay para katagpuin itong si Tomas. Alam niya ang puso nitong si Tomas. Sinabi ni Jesus kay Tomas na humingi ng pruweba sa kanyang muling pagkabuhay, na ilusot ang kanyang daliri, tinan niya ang kanyang kamay, at ipatong ang kamay nito sa kanyang tagiliran. Huwag magduda, ngunit magtiwala. Sa tingin niyo ba, galit si Jesus at sinabing, bakit hindi ka naniniwala? Hindi. Sinabi niya ito ng may pagmamahal at malasakit para kay Tomas. Kaya bumalik si Jesus sa itaas na kwarto para magpakita kay Tomas. Kahit na parang siya ay walang pananalig, si Tomas ay isang importanteng disipulo ng ating Panginoong Yesus. Ano ang ginawa ni Tomas sa sinabi ni Jesus? Talaga bang nilusot ni Tomas ang kanyang kamay? Hindi. Hindi niya ito kailangan ng gawin. Hindi na ito kailangan. Alam niya na ang taong nasa harapan niya ay si Jesus na muling nabuhay. Si Tomas ay makasalanan na hindi napangatawanan ang kanyang mga salita. Ngunit siya ay puno ng pasasalamat kay Jesus sa kanyang pagbisita. Si Tomas ay nagpapasalamat sa pag-ibig niya na ginawa niya ang kanyang panampalataya na propesyon. Makikita natin ito sa ating Bible upang ating basahin. Sa Bible, ang propesyon ng pananampalataya ni Tomas ay puno ng emosyon. Sa verse 18, O Panginoon, aking Diyos! Ganito ang kanyang reaksyon dahil ang buhay ni Tomas ay puno ng pananampalataya. Maraming Kristiyano ang nagsasabi na si Jesus ang kanilang Panginoon, ngunit hindi nila ito kayang ipasamuhay. Binabanggit natin ang nilalaman ng Apostles' Creed, ngunit maraming beses na hindi natin ito mapatunayan sa ating buhay. Ngunit si Tomas ay kanya itong nagawa after niyang ma-meet ang nabuhay na Panginoong Hesukristo. Hindi sinasabi ng Bible kung paano nabuhay si Tomas after ng pangyayaring ito. Pero sa apocryphal book, sa Act of Thomas, nabanggit ang kwento nito na siya ang unang nagpatayo ng mga bahay para sa mga mahihirap. Hindi siya nagtayo ng para sa kanya. Siya ay nanirahan lamang sa mga kuweba. Isang araw nung siya ay nananalangin sa kuweba, siya ay namartir. Pinatay siya gamit ang 4 na sibat ng isang Brahmin sa India na galit sa kanya. Kaya sa simbahan ng Thomas Martyrdom Memorial Church, isang statwa ang itinayo para sa nagdala ng balita sa India na si Thomas. Ang kamay na ito ay bugbog ng galos at kalyo. Makikita natin sa makasaysayang mga libro at mga litrato ang buhay ng pananampalataya ng mga tao sa Bible. Kasama na dito si Tomas. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pananampalataya ni Tomas ay dahil sa kanyang pagbabahagi na si Jesus ay ang Panginoon. Namuhay siya ng naaayon sa kanyang mga sinasabi. Bago niya makilala ang Diyos at nakita si Jesus na mabuhay muli, ang mga disipulo ay takot at desperado na wala silang magawa. Kaya kanilang isinuko ang kanilang buhay para ibahagi ang kanilang nasaksihan na nakita nila si Jesus na buhay muli. Hindi lamang nagbago ang kanilang mga buhay, ngunit ang direksyon kung paano sila nabuhay ay nagbago din. Ito ang aking panawagan, mga minamahal kong mga worshipper, na mapuno tayo ng kagalakan ng ating Panginoon at ng kasiyahang ito
ay buho na nasa atin, nasaan man tayo, na maitaas natin ang ngalan ng ating Panginoon sa lupa man o sa karagatan. Katulad ni Tomas na nakita ang buhay na Diyos, na maipasamuhay niyo nawa ang inyong pananampalataya na si Jesus ay buhay sa inyo. Nawa kayo ay maging mga worshipper sa ating karagatan, naniniwala at nagmamahal kay Jesus na kasama natin. Tayo ay manalangin. Panginoong Ama, maraming salamat sa mga salitang iyong pinagkaloob sa amin ngayong hapong ito. Maraming salamat dahil inyong pinamahagi ang buhay ni Tomas at kung paano nyo pinakita ang awa at pagmamahal sa kanya. Aking dalangin, Panginoon, ay kaming inyo ingatan sa aming paglalayag at kayo ang maitaas sa aming mga buhay, maisapamuhay namin ang aming pananampalataya kagaya ni Tomas. Maraming salamat, Panginoon. Amen.